Alright, tara pag-usapan po natin itong opinion po o yung mga sinabi po dito ni Enrile sa kamakailan lamang po last week na pagkakaroon po ng rally nitong INC. Patungkol po yan sa impeachment ni Sara Duterte. Maganda po ang mga opinion na makikita po natin dito, komento po, especially coming from Enrile. Pero bago po ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, please pindutin mo ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. So alright. Pag-usapan po natin ngayon. Sabi po dito ay yung panayam po na ito ay makikita po natin manggagaling po kay Enrile na may pahayag po, no? Mabigat po yung pahayag dito. Panoodin na po natin itong balita na to. Let's go. Sa gitna ng mga panawagang kontra o pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, binigyan din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isang legal na proseso ang impeachment. Partikular niyang binanggit sa isang post online ang mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na ayon sa INC ay pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-impeach ang bise. Doon, kinwestiyon ni Enrile ang kahandaan ng bansa na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o isang grupo ng mga tao. Anya, hindi naman ibig sabihin na makukulong ang isang opisyal dahil siya'y na-impeach. Tinawag niyang detrimental precedent o mapanganib na halimbawa kung pamarisan kung susundin ang lohikang tila ipinakahaging ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Sabi naman ng palasyo, bagaman lagi namang may bigat at pinahahalagahan ang mga opinyon ng Enrile, hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo sa issue. Alright, yan po ang maising balita na patungkol po dito sa pagrarally nga po nitong mga INC patungkol po sa impeachment ni Sara, which is pagkontra nga po sa impeachment ang isinusulong po ng mga INC na marami po nagsasabi, especially sa mga membro po sa side po ng INC, na sila po ay for peace at ang kanilang isinagawa ay rally for peace. Sabi nga ng ilan, no, disclaimer lang, na mas malaragdagan pa daw yung bilang nila sa susunod kung ayaw makinig, no? So correct me if I'm wrong, pero may mga ganun po ako naririnig. Ngayon, ano po ba yung sinabi ni Enrile dito? Sabi po, no, handa na po ba tayo? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law? Handa na ba tayo i-disregard o iwalang halaga o isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o grupo ng mga tao? So yun po kasi yung lumalabas na dahil sa dami pinakikita na sila po ay marami, yun po ay lalabas na yun na ang tama dahil sa dami. Ganun po ba talaga? So tayo po, no, lagi po natin sinisikap ipaalala, lalo po dun sa mga bago po natin subscriber, bago po natin mga viewers po sa channel natin, hindi po tayo pro Marcos, pro Duterte o sino mga politiko. Ang gusto po natin lagi ay gumitna muna at saka timbangin kung ano yung tama at mali, kasi hindi natin matitimbang kung meron ka na kagad side. Halimbawa po, ayaw mo sa INC kasi iba ang paniniwala mo, no? Karaniwan po sa atin mga tao, kukontrahin kagad itong mga INC. Ayoko dyan, mali talaga yan, ganun kagad, no? Pero tayo po sa channel po natin, hindi po tayo ganun. Kahit pa sino pa yung mga yan, kahit pa sila na ang pinakamasasamang tao, timbangin po natin kung may sinasabing tama, pakinggan po natin. Kapag tama, suportahan natin sa particular na bagay po na yon. Pero kung mali, huwag natin suportahan. Kung anumang mga mali pa ng mga tao, huwag natin pakinggan. Pero yung tama, kung tama naman yung sinasabi, pakinggan po natin. Ngayon po, pagdating po dito sa ipinakikita ng mga INC sa kanilang pagsuporta sa anti-impeachment po ni Sara, ito po ay questionable sapagkat, no, regardless kung ano mang reliyon nila,
Sabi nga may mga sumusuporta ding ibang reliyon pa, hindi lamang sila. Pero regardless nga ng kung sino man sila, yung pinaglalaban po nila magiging questionable when we talk about rule of law o yung mga constitutional na mga bagay na legal na proseso. Sabi po dito ni Enrile, no? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. So hindi naman daw para ikulong ganun na lang no? Kailangan maunawaan ng marami na ito po'y pag-aalis lamang ng isang opisyal sa kanyang posisyon sa gobyerno kung may grounds yung impeachment sa kanya or may ebidensya para suportahan ng impeachment. Ngayon, ayaw na po kaagad, 'di ba? Tila nabi nga po ng mga INC, ito po hindi political motivated na rally. Pero ang nakikita po, lumalabas po sa marami, ito po political motivated rally dahil meron na kagad pinapanigan at ito nga ay yung pagiging suporta po sa side po ng mga Duterte. Sa panahon po ngayon, ang dami pong issue ngayon ng mga Duterte, especially sa usapin ng pakikipagkaibigan sa China. Sabi nga ng ilan pagiging pro-China. May mga issue po na ganyan, usaping waiver, usaping mga pogo involved or naliling po sila, no? Disclaimer lang, pero yan po ang mga makikita po natin sa mga usapin po ng pogo, usapin ng iba't ibang mga national security problem. And lately nga yung kay Sara usapin po iyon ng budget ng education. Correct me if I'm wrong, pero yan po yan, no? Confidential funds na hindi maipaliwanag. Ngayon, iimbestigahan po, babasahin, aaralin, titignan maigi, pag-aaralan kung ang mga kaso o impeachment, ang mga laban po para sa pagpapatalsik kay Sara Duterte may grounds ba? Meron bang sapat na ebidensya, tamang ebidensya? Aalamin kung merong grounds o merong basyan, 'di ba, bago mag-proceed talaga sa impeachment at sa mga future pa na actions na gagawin regarding sa mga issue po kay Sara. Pero doon pa lang po sa pag-iimbestiga, diyan pa lamang po sa kakaroon ng tinatawag nga po ni Enrile na rule of law o due process, ayaw na mag-proceed ka agad. Kaya sinasabi po na ito hindi ka panipaniwalang ito ay ang rally ng INC ay for peace, kundi isa pong may kulay na aktibidades ng isang sekta ng paniniwala, grupo ng paniniwala. Ang karagdagan pa sa sinabi po ni Juan Ponce Enrile, sabi po ay as a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. So, hindi po magiging maganda kung lalakaran po natin, susundan po natin itong galawan po ng samahan po na ito ng paniniwala ng isang sekta po dito sa Pilipinas. Ang sinasabi po nila na sila ay marami, sila ay dapat pakinggan. So, ngayon, hindi naman po yun yung sukatin dyan, di ba? Hindi batayan ang dami para sabihin mong tama ang isang bagay. Oo, merong mga botohan, majority wins, but, di ba, kung may moral ka, kung titignan po maging ang rule of law, ang batas ng gobyerno po natin, ang constitutional rights, iba pang mga bagay, hindi po papasa kung paiiralin po ninyo sa puwersahan niyang mga bagay po na iyan ay magiging questionable talaga at hindi po yan makatutulong sa isa't isa. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin po na ito? Comment down below and pag-usapan po natin yan sa comment section. And also, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. See ya ulit sa susunod na video.